Kaya mag-alala, aangatin natin si Congressman Miguelito. Hindi niya mahahalata at malalaman. Ready, racers! Dumalaw si Olivia sa puntod ng kanyang ina. Dito niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob sa pamilya Guerrero matapos siyang ipagtabuyan ng sariling pamilya. Ramdam niya na hindi siya kailanman tinuring bilang tunay na bahagi ng pamilya. Sa gitna ng pagluha, pinangako niya sa sarili na kukunin niya ang lahat ng sa tingin niya'y para sa kanya. Kahit pa kalabanin ng pamilya na minsang pinanghawakan niya. Dahil sa matinding hinanakit, unti-unting nabuo sa isip ni Olivia ang masamang balak. Ang alisin sa landas ang kanyang kapatid na si Roberto upang makuha ang posisyon nito bilang mayor. Para sa kanya, ito ang hustisya matapos siyang pagtaksilan ng sariling dugo. Samantala, simpleng pagkain lang ang inihain ni Rigor sa hapag. Nagulat si David na sardinas na lamang ang kanilang ulam. Hindi niya akalaing ganito kabigat ang pagbabago sa buhay nila. Pinagsabihan siya ni Rigor na matutong makontento sa kung anong meron at huwag habang kumakain, tinanong ni Marites si Roda kung ano ang nangyari sa kanyang ina matapos nilang bumisita sa simbahan. Ikinuwento ni Roda na nanlamig si Tindeng at tila may kinatatakutan. Kitang-kita ang pag-aalala ni Marites sa mukha. Nagtataka siya kung anong pinagdaanang trauma ang muling bumalik sa gabi. Hindi makatulog si Tindeng. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang panaginip ang mapait na nakaraan. Ang karanasang pilit niyang kinakalimutan, ngunit muling binuhay ni Gustavo. Nagising si Tindeng mula sa masamang panaginip, hingal at takot ang nangingibabaw sa kanyang mukha. Natatakot siyang malaman ni na Marites at Tanggol ang matagal na niyang itinatagong lihim. Isa itong sugat na hindi pa rin niya magawang isarado. Sa kabilang banda, kinausap si Tanggol ng kanyang grupo tungkol sa posibilidad na bumalik sa Quiapo. Taimtim na sinabi ni Tanggol na babalik siya, hindi para sa sarili, kundi para sa mga kaibigan at kababayan niyang naiwan. Ngunit, tiniyak niyang hindi siya magpapakita sa kanyang pamilya upang mapanatili ang distansya. Nagsimula na silang maghanda para sa operasyon. Binigyan sila ng babala ni Boss Divina na maging maingat sa bawat galaw. Sigurado si Tanggol, hindi mababasa ni Miguelito ang kanilang hakbang. Bilang bahagi ng kanilang plano, sinimulan ni Tanggol ang pagpapanggap na karirahan si Miguelito upang malibang ito. Isa itong distraction na may kasamang nangiti at pakitang gilas, pero sa likod nito, gumagalaw na ang plano nila. Sa simula ng karera, pinamalas ni Tanggol ang kanyang galing sa pagmamaneho. Sa bawat liko at atras, alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga para ilihis ang atensyon ni Miguelito habang umaaksyon na ang kanyang grupo para sa mas malaking misyon. Habang lalong lumalalim ang sigalot sa pagitan ng mga karakter, unti-unting lumilitaw ang tunay na kulay ng bawat isa. Si Olivia ay puspos ng hinanakit at determinasyon na bawiin ang kapangyarihang sa tingin niya'y ipinagkait sa kanya. Si Rigor ay patuloy na lumalaban sa kahirapan, habang si Tindeng ay kinakaharap ang anino ng nakaraan na matagal na niyang tinatakasan. Sa gitna ng mga pansariling laban, si Tanggol ay nananatiling matatag, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa kanya. Ngunit habang papalapit ang sagupaan sa pagitan niya at ni Miguelito, mas tumitindi rin ang tensyon at panganib na maaaring sumabog anumang oras. Sa kwentong ito ng pamilya, kapangyarihan at pagtutuwid ng mali, isang tanong ang nananatili. Sa dulo ng lahat, sino ang tunay na matitira at mananatiling totoo sa sarili? Comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell, ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood